adlib kakiligan. Kilig na kilig lang maiihi na kakiligan. Bakit may oh my, Ma'am Mirna? Dear Ses, tawagin mo na lang ako sa pangalang Kiss Mo Ko. Nais kong ibahagi ang kwento ng aking pagmamahal. Tawagin niyo na lang siyang Mystery Girl. At bago ko nga pala makilala si Mystery Girl, ay galing ako sa napakamasalimuot na breakup. Nakakadala din naman kasing magmahal muli. Minsan kasi ayaw mo nang maulit ang mga hindi magagandang nangyari. I stayed single for 3 years and until one day, nakita ko si Mystery Girl. Always been so lonely. No one there for me to hold, and every night was just so cold. Oh, don't get me wrong, I've been around, but I've resigned myself to thinking mine is just another story, often told. Oh, I've heard it all before. Find the so-called love and you leave it behind. Ooh, but now I feel so sure. Listen to my heart this time, put my heart before my mind. I know that what I found is once in a lifetime. Parang na love at first sight ako, dear sis. Ang simple lang niya kasi, walang arte sa katawan, wala nga siyang makeup man lang pero kita ko na agad ang ganda niya. Bukod doon, hindi ka mahihiya sa kanya na makipag-usap kasi napaka-friendly niya. Nilakasan ko ang loob ko na mag-send ng friend request kay Mystery Girl at nag-accept naman siya agad. Pero ako yung nahihiya na mag-message nauna kasi crush ko na nga siya at gusto ko pa siyang makilala. Nang mag-start na kaming magka-chat ay binuhos ko na ang kakulitan ko. Ang sarap din niya kasing kausap at di ka mababagot. Nasasabayan niya ang kakulitan ko. So niligawan ko na nga siya at tinanong niya ako, dear sis. Sabi niya, bakit ako? Kaya hiniritan ko siya na, ikaw kasi. Araw-araw ko siyang kinukulit at nililigawan. Ang saya na mapangiti ko siya araw-araw, dear sis. At sa 3 years na wala akong napagbuhusan ng pagmamahal ay sa kanya ko ibinuhos yon everyday. Hanggang sa tinabla na siya ng kakulitan ko at nakamit ko ang matamis niyang oo. Sobrang saya ko, dear sis. Sinabi sa akin ni Mystery Girl na kahit na sinagot niya ako ay hindi pa din niya masasabi na 100% ang pagtitiwala niya sa akin. Madami din kasi siyang masasakit na pinagdaanan sa buhay. Naintindihan ko naman yon at mula nang maging kami ay araw-araw na nga ang aming tawagan at kwentuhan. Another day without you, another midnight call.
Distance ain't no friend of mine. Another lonesome highway, another one of our songs. Nothing gets you off my mind, but I'm waiting, yeah, I'm waiting for you to pick up the phone and tell me that you're coming home. Sinabi ko sa sarili ko na papatunayan ko kay Mystery Girl na tama ang pinagkatiwala niya sa akin, ang puso niya. Wala nang madaming salita at gagawin ko at ipapakita ko sa kanya na mahal ko siya. Alam ko na madami pa kaming pagsubok na pagdadaanan pero sa mga natutunan ko sa aking nakaraan, madami akong baon na aral at handa ako na harapin yon kasama siya. Sinabi ko din sa kanya na wala akong pakialam kung ano man ang kanyang nakaraan. Kasi nakaraan na yon. Hindi ako parte ng story ng buhay niya na yon at ito pa lang ang simula ng chapter ng aming kwento. Napakasaya ko, dear sis, na makilala ko si Mystery Girl. Sana nagustuhan ng mga viewers ang kwento ng aking pag-asa sa pag-ibig. Ayan. And we'll move on to the next part. Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala na ibang makakapigil pa sa akin. Pinuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y ulay nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, hindi maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sa diyang matatanggap. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Oh, yan. Let's go to the part 2 ng story ni Kiss Mo Ko. Dear Sis, heto na nga ang part 2 ng aking storya ng buhay, pag-ibig. Hindi nyo na itatanong na kami ni Mystery Girl ay nasa isang long-distance relationship. Naging kami sa part 1 ng aking kwento at mula nang maging kami, ay talagang inaasam-asam ko na makita siya sa personal. At sa wakas, dumating na nga ang time na uuwi na siya sa Pinas at finally ay makikita ko na siya. Nag-antay ako at nang dumating na ang bus na sinasakyan niya ay halos mapatalon ako sa tuwa. Kasama niya nga pala ang anak niya para i-meet din ako.
Nung makita ko siya ay halos hindi ako makapagsalita. Kasi naman ang ganda niya, dear sis. Gusto ko na lang siyang titigan buong araw. Nang mahimasmasan nga ako sa pagkabighani ko kay Mystery Girl ay sumakay na kami sa isang bus papunta sa kanilang tutuluyan na mag-ina. At nang makasettle na nga siya ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya na ang ganda-ganda mo pala lalo sa personal. After nila na makapagpahinga na mag-ina ay naisipan na naming mamasyal. I was gonna spend my life with you. I promise I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Just one look into your eyes. Dalawang araw na sila sa tinutuluyan nila at sinusundo ko sila tuwing mamamasyal kami at talaga namang sulit na sulit ang bawat oras na kasama ko sila. Kahit saan masaya kasi kasama ko sila. At after nun, sa Puerto Galera naman ang ganap namin. Hindi ko alintana ang pagod at puyat kasi si Mystery Girl ang kasama ko. Nang makarating na kami sa Puerto Galera, ay nagkita na sila ng kaibigan niya. Konting kwentuhan at pahinga at after nun ay naisipan na naming maglakad sa beach. Lalo naman ako talagang nabighani kay Mystery Girl habang pinagmamasdan ko siya sa may dalampasigan, dear sis. Alam ko, dear sis, na sa part 1 ng kwento ko ay pangako ko kay Mystery Girl na mamahalin ko siya araw-araw. Pero minsan di talaga maiiwasan ang tampuhan. Nagsimba kami at doon ay nagsorry ako sa kanya. Sabi ko kasi, minsan hindi ko talaga maiwasang magselos kasi mahal kita. Naiintindihan naman niya yon, dear sis. At sabi niya, wanlatan. Salitang Ilocano na ibig sabihin ay pinapatawad na kita. Minsan, isa sa mga di ko makakalimutang moment nung nag-ask siya sa akin na ipagbalat ko siya ng mangga. Sabi niya kasi, mahal, ipagbalat mo nga ako ng mangga. Sagot ko naman, sige mahal, masusunod. Dear sis, ang dami-dami naming nabuong memory sa loob ng 6 na araw na nakasama ko si Mystery Girl at ang kanyang anak. Proud ako at masaya na walang alinlangan sa akin ng kanyang anak at ang sarap sa pakiramdam na ang tawag niya sa akin ay tito. Pero ayun nga, sa kasabihan na good things never last, matatapos na ang araw ng bakasyon ng aking Mystery Girl at kailangan niya nang bumalik ulit sa ibang bansa upang magtrabaho. Makikita ko na lang ulit siya sa personal after a year. Nakakalungkot pero kaya kong maghintay para sa kanya, dear sis. Sobrang saya ko ngayon, dear sis. 1 taon man yung hihintayin ko, meron naman akong 1 linggo na memories na nasa puso ko. Hindi ko makakalimutan ang mga paglalambing ni Mystery Girl at lahat ng mga binitawan niyang I love you habang magkasama kami. Babaunin ko hanggang pagtanda ko.
Ito ang message ni Kiss Moko kay Mystery Girl. Meeting you was a nice accident. I'm so happy every time I talk to you. And for me, you are perfect for who you are. You are the one that I want to talk to and to every day, and you are the person that I don't want to lose. And you are beautiful. Kung napapanood mo to, my mystery girl, mahal ko, salamat sa lahat-lahat ng memories na nakasama kita. I love you, always mahal ko. Hanggang dito na lang, dear sis. Gumagalang, Kiss Moko. PS, sa live broadcast mo nga pala natagpuan at nakilala ko si Mystery Girl. When the visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, until the day my life is through. Yes, I promise.